Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. And ngayon po, pag-uusapan natin ang isa na ng mga naging interview po ni Congressman Egay Erice na siya po ay House Senior Deputy Leader ng Kamara. At pag-uusapan po natin ang kanyang interview about po sa pag-resign po ni Commissioner Babe Singson na dating DPWH po under the Pinoy administration. At before anything else, if you have not, please don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. At huwag niyo pong kalimutan ipakalat ang mga balitang ating pinag-uusapan. And huwag niyo po kakalimutan din na mag-start na mag-take ng inyong popcorn kasi marami na naman tayo pag-uusapan. Okay. So una pag-uusapan natin yung sinabi po niya na mga kahinaan po ng ICI. First po, nag-usap na po sila ni Babe Singson before about sa ano na po ang status ng pagfa-file ng bill ng ICAIC sa Kamara, which was sponsored by Leila de Lima, Congressman, and Congressman Chel Jokno. Apparently, nagkaroon na daw po ng multiple deliberations sa Kamara, and meron na rin po pangako si Speaker Bogie D na ito po ay maipapasa by December before their December break. Ang nagtataka lang daw po sila kasi after ng multiple hearings nila together with the shareholders at ang ICI, dalawang linggo na halos yung nakakaraan after na ma-finish nila yon, parang na-delayed po or naantala sa Kamara. At apparently, ito po ay parang naipasa na sa Committee on Appropriations kasi daw po, ito daw pong bill na ito kailangan po talaga mapondohan. So they need to go to appropriations under Chairman Plato. Ang problema, parang sa ngayon, na-delay daw. So they don't know ano daw po yung magiging process nito. Sinabi din ni Congressman Erice na baka daw po maging washing machine ang komisyon ng ICI kasi daw po ang mangyayari lang nito is parang moro-moro, optics lang, wala naman pong pangil o kapangyarihan na ganun katatag ang ICI pagdating po sa mga witness nila. Kung sila'y nagsisinungaling, wala silang contempt order, wala rin silang subpoena order kung hindi mag-appear yung mga iniimbita nila. That's why one of the things na parang sabi nga ni Congressman, isang rason yun kung bakit nababahala si Commissioner Singson about sa issue, and kaya siya din nadidisappoint. At sabi rin naman sa statement ni Babe Singson na para bang lumalagay na parang sila yung nagiging punching bag ng presidente even if they are doing their best kahit walang budget at walang kapangyarihan, but still the pressure is high. Kaya parang doon na-disappoint talaga si Commissioner Singson. Especially, pinunto rin niya na parang wala daw pong proper support ang ICI. Yun nga, walang pondo, walang support, and mataas daw po ang pressure sa mga commissioner for lawsuit. Kasi alam natin, especially flood control project, napakalawak ng mga taong connected. Either people from the lower and higher house, executive, legislative, the private and the public industry, talagang napakaraming involved. Kaya ito ay napakahirap kasi parang they're trying to do their best but literally parang walang napupuntahan kasi nga wala silang kapangyarihan at hindi naman to napapasa batas. At isa pa, ito'y ginawa lang under an executive order. So, wala talaga pong kapangyarihan. And sadly, parang sa akin and I've already discussed this to another podcast na para bang pinapagod mo yung tao, tapos there's a duplicacy of the job na pwede naman palang gawin nila ng ombudsman, palawakin mo na lang yung trabaho ng ombudsman
para kapag katapos ng investigative process, diretso nang ma-filean ng ombudsman, di ba? Instead of ginagawa ngayon ng ICI, puro referral. Tapos, i-revalidate pa ng ombudsman na additional task na naman sa kanila na maaring kumain pa ng oras kesa diretso ng file. So, it doesn't make sense for me. Also, sinabi din ni Congressman Erice na there is a health issue pagdating kay Commissioner Babe Singson. And sabi ni Congressman na parang ngayon na parang naiisip na niya na parang merong may doubt siya pagdating sa katotohanan mula sa palasyo. Kasi parang tatlong sinite niya na reason dito. Una, sabi niya, yung 5 billion pesos na insertion from 100 billion pesos na insertion o na budget ay nanggaling sa presidente, sa opisina ng presidente. Parang hindi ba alam ng presidente to? And sabi niya rin, sinabi niya before na yung GAA o General Appropriations Act ay binasa niya for the year of 2025. So, paano niyang hindi malalaman na itong 5 billion pesos insertion ay hindi nanggaling at hindi niya rin alam na nangyari noon sa panahon na gumagawa sila ng bill. Sinabi niya rin dito na yung iba't iba daw narrative na inilabas sa publiko about sa resignation ni E.S. Bersamin na sabi nga ni Yusek Claire na siya po ay nag-resign due to delikadesa. Tapos sabi naman ni E.S. Bersamin, hindi naman siya nag-resign. May nagsabi lang sa kanya na mag-resign siya. So, two conflicting idea daw po and it creates parang kaguluhan sa publiko. So, hindi natin malaman kung ano ba talaga ang totoo. And sa kanyang pananaw, that the government ay nagsisinungaling. Kasi yung mga naratibo daw na inilalabas ng gobyerno ay pawang hindi totoo. Mga rason na sinabi niya rin kung bakit nagsisinungaling ang gobyerno. Excuse me po. One is yung 2023 budget daw po, yung GAA or General Appropriations Act na may 300 billion pesos na insertion, di umano, ang government daw po walang kibo kahit yung Pangulo. Tapos, noong 2024, meron daw pong insertion na nagkakalagang 500 billion pesos. The government and the president have no issue about it. Neto lang daw pong 2025, nung nagkaroon ng insertion ng 473 billion pesos, which is lower than the 500 billion pesos noong 2024, nagkaroon lang po ng pagtanggal ng 26 billion pesos from the government, from the the DPWH budget to DepEd kasi daw po sumobra and it's unconstitutional. And another thing na in-insight niya, which is mainit-init ngayon pinag-uusapan, yung about sa PhilHealth. Kasi parang lumalagay na pinabayaan daw po ni Pangulong Marcos na magkaroon ng 60 billion pesos PhilHealth funds na ilagay daw po sa flood control project. Which is this flood control project ay merong 300 parang ito daw pong nailagay na moved na mga funds, meron daw po parang nakikita niyang tinatayang 300 billion pesos na maaring increase for equity from foreign flagship projects na kesa daw po kumita i-move sa DPWH. Isa sa mga flagship project na dapat daw po meron tayong equity bilang gobyerno, isa daw po dito yung Metro Subway na lumalagay na 2028 dapat tapos na. Kaso dahil dito sa pag-move daw ng pondo, na-delay at sa ngayon daw po, base sa mga datos, matatapos daw po ito ng 2032. Another, PNR Elevated Rail. Ang projected na matatapos ito ay 2029, pero dahil sa delay, matatapos na daw po ito ng 2032. Another is yung DOTR, and also, ang DOTR
DOTR daw po ay nag-acquire ng additional expenses because of this movement ng more than 300 billion pesos. So parang ang sinasabi niya dito na irresponsable at hindi daw pinagplanuhan yung pag-move ng mga pondo kasi yung mga pondo na sana'y nasa proyekto na ang gobyerno ay kikita, napunta sa mga proyektong hindi naman tayo kikita. Tinanong din si Congressman Erice kung meron siyang plano to file impeachment to the president. Sabi niya daw po, wala pa sa ngayon. Pero marami pa ring taong marami pa ring mga tanong ang hindi nasasagot. And I believe that na para sa akin, kahit ako, isang botante, marami rin akong question na hindi pa nasasagot ng Pangulo eh. Like for instance, yung question ng kailan matatapos, sino ang mga big fish na talagang maaakusahan dito, ano yung rason bakit nahihirapan pa rin tayo economically na makasurvive sa situation nating bansa, sa ekonomiya natin. Bakit nahihirapan? Ano yung mga situation? At saka bakit naglabas ng 500 peso na Noche Buena fund? Saan ang galing yon? Alam mo yun, there's a lot of questions na gusto ko personally itanong, pero hindi ganun pa nasasagot ng gobyerno. 'Di ba? Pero he said that they're still thinking sa next move. Titingnan daw nila kung ano mangyayari for next year. Kung ito ba ay magpa-prosper yung ginagawang investigation ng Pangulo. Sinabi din niya na paano daw hindi malalaman ng Pangulo yung mga budget insertion noong 2025, kung sinabi daw, as per Toby Tiangco, noong November 2024, nung nagkaroon ng pag-uusap sila Speaker, sila Saldico, na nando si Congressman Toby Tiangco, bakit daw sinabi ng Pangulo na hindi pa ba sapat yung bahay at helicopter na yan? So it means, sa ganong narrative, it means na may alam na ang Pangulo. Pero nagalit lang siya kasi nga parang nakita niya na parang sobra-sobra na ang ninanakaw nila Saldico. Which is, kung titignan mo, maybe it's true. Pero pagdating naman kay Congressman Toby Tiangco, opinion ko naman po, nag-swear na ba siya under oath para po masabi nating totoo yung sinasabi niya? Kasi, siyempre, para sa akin, he say, she says, ang issue dyan. Wala naman pong, pwede nating sabihin na it's all allegation na totoong nangyari yon, pero alam naman po nating lahat na wala naman po pa sa ngayon ang nakakapagpatunay na talaga nangyari yon. Pero, kung magkaroon ng investigation at masama yung sinabi niya, I would say, doon ko lang matitest yung credibility ng statement niya. Sinabi niya rin dito na that unprogrammed funds ay unconstitutional. Kasi wala daw po itong source at wala daw po itong source of revenue. Kasi sa regular, sa normal budget ng Kamara daw po, o yung ginagawa nilang pagbabudget, dapat daw po ang budget ay may budget of expenditure, kung ano ang gagastusin mo, at yung source of revenue. Kung ito'y kikita, kung kikita ang gobyerno, ano yung panggagalingan nito. Ang problema, itong unprogrammed funds, wala. Tapos, ang proseso daw na ginawa, yung paglipat daw ng mga pondo ay nanggaling sa mga program funds papunta sa mga unprogrammed funds. Tinanong din po siya about sa anti-dynasty bill. Apparently, siya po ang lumalaban sa anti-dynasty bill for more than 30 years. Or for more than years, I think. I forgot the numbers. Tapos, ang problema, as of this now, hindi pa nasa-certified urgent ang Pangulo, itong bill na to. And also, sinabi niya na isang anti-dynasty bill na mag-shape ng legacy ni Pangulong Marcos. Kasi, totoo lang, ang nagiging issue at lagi naman na pag-uusapan ng karamihan ng tao, ang anti-dynasty bill, ang pinakamahirap dyan is yung mga politiko rin. Kasi, wala namang magpapahamak ng sarili nila kung alam nila na ang isang bill na ipapasok nila o
i-endorso nila is something na magbe-benefit sila. So I think the problem is the politicos. Ang problema dito, hindi tayo mga taong bayan kasi ang tagal na nito. And I still remember even Pinoy administration, paulit-ulit na lang. Even yung ewan ko kung naipasa na to, yung Freedom of Information Act or bill ata po yun, hanggang ngayon hindi pa rin napapasa. 'Di ba? Maraming pinupunto ang dating mga gobyerno na about sa red tape. Para sa akin, dapat talaga literally wala nang red tape at lahat na digitalize. Kasi mahirap pa rin. Sa red tape kasi, ang mahirap dyan, pag maraming taong may hawak ng mga dokumento at papeles, mas malaki ang korupsyon. Kaya nga yung ginawa ni Yorme na one-stop shop, dati talagang napakaganda. Sana yun ang magawa ng gobyerno, plus maisabatas na din. Kasi ang nagiging problema naman kapag ginagawa ng isang gobyerno, pag nawala naman sila sa poder, sa posisyon, ano nangyayari? The following administration, nag-iiba sila ng focus. Yung focus naman ng administrasyon na yun, sometimes iba yung target. So nawawala yung focus from the previous administration, kaya natatabunan. And also, sabi niya rin dito that sabi niya na dapat ang Supreme Court na talaga ang mag-define ng ibig sabihin ng dynasty. Kasi parang ang punto kasi is napakarami kasing idea, maraming mga opinion, references about sa ano ba ang definition ng dynasty. Kasi merong iba, yung consanguinity, yung kadugo mo o relative mo from first, second, third, fourth, or fifth generation, yun daw po yung paliwanag. Iba naman, may ibang opinion about it. And I think this is the proper time kasi lahat ng tao talaga, pro or anti-Marcos, are agreeing to a fact na it is important to have this bill maipasa na. So, para sa akin, go. Do it, diba? So, yun lang. If you have any comments or suggestion, you can place it under the comments down below and we will try to answer you back. Kung hindi pa po kayo kasali, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel.